Kamusta po? Ako po si Dr. Carlos de la Cruz at marami na po akong taon ng karanasan sa pangangalaga ng ating mga nakatatanda o geriatric care. Naisip nyo na po ba kung paano ang isang bagay na kasing natural at personal gaya ng masturbasyon o sariling pagpaparaos ay maaaring magbago ang kahulugan at epekto pagdating natin sa edad na 70 pataas? Sa yugtong ito ng buhay, marami sa ating mga nakatatandang kalalakihan ang muling natutuklasan ang kahalagahan ng pagiging malapit sa iba, intimacy, kaginhawaan at pisikal na pagpaparaos. Ang masturbasyon ay hindi lamang karaniwan, kundi maaari ring maging malusog. Kapag ginawa ng tama, maaari itong makatulong sa pagbawas ng stress, pagpapaganda ng tulog, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo at suportahan pa nga ang kalusugan ng prostate. Gayunpaman, ilan lamang sa ating mga senior ang nakakaalam na ang ilang mga gawi na may kinalaman sa sariling pag-aaliw ay maaaring tahimik na sumisira sa kanilang kalusugan, enerhiya at maging sa haba ng buhay. Bilang mga profesional sa medisina, ang layunin namin ngayon ay hindi ang manghiya o manakot, kundi ang magbigay kaalaman, magbigay lakas at magprotekta. Habang nagbabago ang katawan, dapat ding magbago ang paraan ng ating pangangalaga rito, kasama na ang ating mga pinakapersonal na kilos. Ngayon, aalamin natin ang 5 kritikal na pagkakamali sa masturbasyon na madalas gawin ng mga nakatatandang lalaki at ipapaliwanag kung bakit maaaring mas marami itong naidudulot na pinsala kaysa kabutihan ng hindi natin namamalayan. Suriin natin ang mga katotohanan ito ng magkakasama, hindi nang may panghuhusga, kundi nang may karunungan at dignidad. Bago tayo magsimula, kung hindi pa po kayo nakasubscribe, inaanyayahan ko kayong pindutin ang button na iyan at i-on ang bell para hindi kayo mahuli sa mga health tips na ginawa para sa inyo. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, pakitype po ang 1 sa comments. Kung hindi naman, pakitype ang 0 para malaman ko kung paano ko pa mapapaganda ang aking content para sa inyo. Unang pagkakamali, pagbalewala sa mga bagong limitasyon ng katawan. Habang tumatanda ang mga kalalakihan, ang kanilang katawan ay dumaranas ng mga pagbabagong banayad, ngunit napakahalagang kilalanin. Pagkatapos ng edad 70, ang puso, mga daluyan ng dugo, nervous system, at maging ang pagiging sensitibo ng balat ay iba na ang tugon kumpara noong mga nakaraang dekada. Nakalulungkot, maraming nakatatandang lalaki ang nagpapatuloy sa masturbasyon gamit ang parehong tindi-bilis o diin na kanilang nakasanayan noong kabataan nila. Naningdinim ng hindi namamalayan na maaari na itong magdulot ng malaking hirap sa kanilang katawan. Ang masigla o minadaling sariling pagpaparaos ay hindi lamang maaaring nakapapagod sa pisikal, kundi maaari ring humantong sa mga panandaliang sintomas tulad ng pagkahilo, mabilis na tibok ng puso o pamumulikat ng kalamnan. Ang mga reaksyong ito ay maaaring mukhang hindi nakakapinsala, ngunit sa paglipas ng panahon, ang paulit-ulit na sobrang pagod habang nagmamasturbate ay maaaring makapagbigay diin sa cardiovascular system, lalo na sa mga may dati ng kondisyon tulad ng alta presyon, sakit sa puso o diabetes. Isang aspetong madalas makaligtaan ay kung gaano katindi ang pagtatrabaho ng mga kalamnan sa pelvic floor
salog ng balakang tuwing nararating ang sukdulan climax. Kapag labis na nagamit o napuwersa ang mga kalamnan na ito, ay maaaring manigas at mapagod na siya namang hahantong sa mga problema sa pag-ihi, pananakit sa singit, o maging incontinence, kawalan ng kontrol sa pag-ihi sa mas malalang kaso. Hinihikayat ng mga doktor ang mga nakatatandang lalaki na lapitan ang bahaging ito ng kanilang buhay ng may mas malalim na paggalang at pangangalaga sa sarili. Ang masturbasyon ay hindi dapat pakiramdam na parang isang pagsubok sa kakayahan, kundi isang pagdiriwang ng pakiramdam. Hindi na ito tungkol sa bilis, lakas o tindi. Ito ay tungkol sa relaxation, koneksyon sa iyong katawan at pagsuporta sa iyong kagalingan. Ang banayad na haplos, mas mabagal na kilos, at isang payapang kapaligiran ay maaaring aktwal na makapagpataas ng kasiyahan habang pinoprotektahan ang iyong katawan mula sa pinsala. Ang malalim na paghinga habang nagsasagawa ng sariling stimulasyon, tamang postura, at maging ang pagpapahinga kung kinakailangan ay maaaring makabuluhang makabawas sa panganib at makapagpahusay sa karanasan. Ang yugtong ito ng buhay ay nag-aalok ng isang makapangyarihang pagkakataon upang muling bigyang kahulugan ang kasiyahan. Ang pakikinig sa iyong katawan sa halip na labanan ito ay hindi senyales ng kahinaan. Ito ay karunungan. Hindi ka nababawasan ng pagkalalaki dahil bumagal ka. Sa katunayan, maaari kang makatuklas ng mas malalim na sensibilidad at kasiyahan kapag hinayaan mo ang iyong katawan na maramdaman ng lubusan at ligtas. Ang susi ay iwasan ang pagpilit sa sarili hanggang sa punto ng discomfort dahil lang sa iyon ang nakasanayan mo. Nagsasalita ang iyong katawan. Igalang mo ang sinasabi nito. Gayunpaman, ang pisikal na aspeto ay isang bahagi lamang ng kabuuan. Paano naman ang emosyonal at mental na aspeto ng gawin na ito? Ang susunod na pagkakamali ay madalas hindi napapansin, ngunit maaaring tahimik na binabago ang takbo ng iyong utak sa mga paraang ang nagbabawas ng saya, nagpapapurol sa tunay na intimasya, at nakakaapekto pa nga sa iyong memorya. Pag-usapan natin iyan sa susunod. Ikalawang pagkakamali, paggamit ng pornografiya na sobrang nakaka-stimulate sa utak sa digital. Na panahon ngayon, ang pornografiya ay mas madaling ma-access, mas mabilis ang takbo, at mas nakaka-stimulate kaysa dati. Para sa mga mas batang lalaki, ang utak ay sapat pa ang kakayahang makabawi mula sa madalas na visual overload. Ngunit para sa mga nakatatandang lalaki, lalo na sa mga lampas 70 anyos, ang ganitong uri ng sobrang stimulasyon maaaring tahimik na magsimulang baguhin kung paano tumutugon ang utak sa kasiyahan, intimasya, at pagka-arouse. Maraming senior ang bumabaling sa internet pornography nang hindi namamalayan ang natatanging panganib nito sa yugtong ito ng buhay. Ang utak ng tao ay naglalabas ng dopamine, ang kemikal ng kasiyahan, bilang tugon sa sexual na stimulasyon. Ngunit kapag ang stimulasyong iyon ay paulit-ulit na nangyayari sa pamamagitan ng sobrang stimulating na pornograpikong nilalaman, umaangkop ang utak. Nagsisimula itong humingi ng mas matinding stimulasyon para sa parehong antas ng kasiyahan na lumilikha ng isang paikot-ikot na pagbaba ng epekto. Sa paglipas ng panahon,
Maaari itong humantong sa isang kondisyon na kilala bilang dopamine desensitization, kung saan ang mga tunay na karanasan sa buhay tulad ng intimasya sa kapareha, makabuluhang haplos o kahit kaswal na pakikipag-usap ay hindi na nagdudulot ng parehong emosyonal na gantimpala. Ang dating nakapagbibigay kasiyahan ay maaaring magsimulang maramdamang walang lasa, mapurol o nakakadismaya. Para sa mga nakatatandang lalaki, ito ay maaaring partikular na mapanira. Habang bumababa ang natural na antas ng hormone sa pagtanda, ang kakayahan ng utak na pamahalaan ang emosyonal na pagtaas at pagbaba ay nagiging mas delikado. Ang pagbaha rito ng patuloy na artipisyal na sexual na imahe ay maaaring makasagabal sa memorya, focus at mood. Ang ilang kalalakihan ay nag-uulat pa nga ng tumaas na pagkabalisa o pagiging iritable pagkatapos ng madalas na paggamit ng pornografiya, lalo na kung ginagamit ito upang makayanan ang damdamin ng kalungkutan, pagkabagot o lungkot. Ang maaaring pakiramdam na pribado at hindi nakakapinsalang gawi ay sa katotohanan maaaring dahan-dahang sumira sa emosyonal na katatagan at talas ng pag-iisip. Inirerekomenda ng mga doktor at eksperto sa kalusugang pangkaisipan na palitan ang sobrang stimulating na material ng mas banayad na mga alternatibo. Ang erotikong literatura, mas malumanay na visual content o simpleng pagkonekta muli sa imahinasyon ay maaaring magbigay ng stimulasyon na hindi labis na pinapagod ang reward system ng utak. Ang pagbabagong ito ay madalas na humahantong sa mas malalim, mas makabuluhang paggalugad sa sarili at binabawasan ang mental na pagkapagod na maaaring sumunod sa sobrang stimulasyon. Hindi ito tungkol sa pagsuko sa kasiyahan. Ito ay tungkol sa pagbawi nito sa paraang nagpapaganda ng iyong pangkalahatang kalusugan sa halip na ubusin ito. Mayroon ding isang makapangyarihang emosyonal na layer sa pagkakamaling ito. Ang pornografiya, lalo na ang uri na idinisenyo para sa mas batang manonood, ay bihirang sumasalamin sa mga realidad o pagnanasa ng mga nakatatanda. Maaari itong lumikha ng isang diskoneksyon sa pagitan ng nakikita ng isang lalaki at kung ano talaga ang kanyang kailangan o gusto, na humahantong sa damdamin ng kakulangan o pagkabigo. Kapag ang mga imahe sa screen ay hindi tumutugma sa totoong buhay, madaling maniwala na may mali sa iyo sa halip na mapagtanto na ang nilalaman ay sadyang hindi para sa iyong yugto ng buhay. Ang pagiging mapili at intensyonal sa iyong kinokonsumo ay maaaring makabuluhang mapabuti kung paano mo nararamdaman ang tungkol sa iyong katawan, iyong mga pagnanasa, at iyong kakayahang makaranas ng kasiyahan. Ang layunin ay hindi lamang stimulasyon. Ito ay kasiyahan, kapayapaan, at koneksyon sa iyong sarili sa mas malalim na antas. Ngunit ang stimulasyon ay hindi lamang ang tanging salik na mahalaga. May isa pang madalas na napapabayaang panganib na nagsisimula sa kaibuturan ng katawan, isa na lalong karaniwan sa mga nakatatandang lalaki. At kapag binaliwala, maaari itong tahimik na humantong sa malubhang pangmatagalang pinsala. Ituon natin ang ating pansin dyan sa susunod. Ikatlong pagkakamali, hindi pagbibigay pansin sa kalusugan ng prostate.
Habang pumapasok ang mga kalalakihan sa kanilang edad, 70 pataas, isang bahagi ng katawan ang nangangailangan ng higit na atensyon kaysa dati ang prostate. Ang maliit na glandulang ito na madalas napapabayaan noong kabataan ay gumaganap ng mahalagang papel sa kalusugang reproduktibo at sa pag-ihi. Gayunpaman, maraming nakatatandang lalaki ang nagpapatuloy sa kanilang mga sexual na gawain kabilang ang masturbasyon nang hindi inaakma sa mga pagbabagong nangyayari sa kanilang prostate. Maaari itong humantong sa discomfort pamamaga at sa ilang kaso, mas malubhang kahihinatnan. Ang prostate ay natural na lumalaki habang tumatanda, isang kondisyon na kilala bilang benign prostatic hyperplasia (BPH). Ang pagbabagong ito ay maaaring magbigay diin sa pantog, makaapekto sa daloy ng ihi at humantong sa mga sintomas tulad ng madalas na pagnanasang umihi, hirap sa pagsisimula ng pag-ihi o kahit na naantalang tulog dahil sa madalas na pagpunta sa banyo sa gabi. Ngunit ang hindi alam ng maraming nakatatandang lalaki ay ang agresibo o hindi tamang gawi sa masturbasyon tulad ng paglalagay ng sobrang diin, paulit-ulit na pag-antala sa ejaculation o pagmamadali sa proseso ay maaaring lalong makairita sa prostate at sa pelvic region. Sa paglipas ng panahon, maaari itong mag-ambag sa talamak na pananakit, sa balakang chronic pelvic pain, mas matinding pamamaga, at sa bihirang mga kaso, maaaring makasagabal sa maagang pagtuklas ng mas malubhang kondisyon sa prostate. Ang ilang kalalakihan ay nagkakamali ring naniniwala na ang pagpigil sa ejaculation o pagpilit dito ay maaaring makapagpalakas ng kanilang stamina. Sa katotohanan, maaari itong lumikha ng hindi kinakailangang tensyon sa mga kalamnan ng pelvic floor at sa mga nakapaligid na nerbiyos na naglalagay ng dagdag na stress sa sensitibong lugar sa paligid ng prostate. Ang resulta ay hindi pinabuting performance, kundi mas matinding discomfort at mas mahabang oras ng paggaling pagkatapos. Ito ay lalong mapanganib para sa mga kalalakihang mayroon ng mga kondisyon tulad ng prostatitis o kasaysayan ng impeksyon sa daanan ng ihi. Ipinapayo ng mga profesional sa kalusugan na dapat lapitan ng mga nakatatandang lalaki ang masturbasyon ng may pag-iingat, pasensya at buong kamalayan sa kung ano ang nararamdaman ng kanilang katawan, hindi kung paano nila iniisip na dapat itong tumugon. Ang banayad na haplos, sapat na oras para ma-arouse at kumpletong pagpaparaos ng walang pagpilit ay mahalaga. Higit sa lahat, kung nakakaranas ka ng paulit-ulit na pananakit sa balakang, pagbabago sa likido, dugo sa similya o anumang pagkagambala sa iyong mga gawi sa pag-ihi, hindi mo dapat balewalain ang mga senyales na ito. Maaaring hindi ito kagyat ngayon, ngunit maaaring senyales ito ng mas malalim na mga issue na tahimik na nabubuo sa paglipas ng panahon. Ang pagprotekta sa iyong prostate ay nangangahulugang paggalang dito. Ang masturbasyon ay maaari pa ring suportahan ang kalusugan ng prostate sa pamamagitan ng paghikayat sa sirkulasyon at paglilinis ng lumang likido, ngunit dapat itong gawin ng may bagong kaisipan, isa na nakaugat sa kamalayan, hindi lamang sa rutina. Ang iyong katawan ay hindi na tulad noong ika-30, ngunit ito ay malakas pa rin, may kakayahan at karapat-dapat sa tamang pangangalaga.
Gayunpaman, habang mas madaling matukoy ang pisikal na pinsala, ang mga emosyonal na dahilan kung bakit nagpapatuloy ang mga kalalakihan sa ilang mga gawi ay madalas na mas malalim pa, at ang susunod na pagkakamali ay isa na maaaring umubos hindi lamang sa katawan kundi pati na rin sa espiritu kung hindi matutugunan. Tingnan natin iyan ng mas malapitan ngayon. Ikaapat na pagkakamali, masturbasyon. Dahil sa kalungkutan o stress, kaysa sa koneksyon. Sa mga huling yugto ng buhay, ang emosyonal na kagalingan ay nagiging kasing halaga ng pisikal na kalusugan kung hindi man higit pa. Para sa maraming nakatatandang lalaki, lalo na sa mga namumuhay mag-isa o dumaranas ng pagkawala ng kapareha, ang masturbasyon ay maaaring maging higit pa sa isang pisikal na gawain. Maaari itong maging paraan upang takasan ang katahimikan, punan ang emosyonal na puwang o makayanan ang stress, dalamhati o damdamin ng pag-iisa. Bagamat walang masama sa paghahanap ng kaginhawaan sa sariling katawan, mayroong isang manipis na linya sa pagitan ng malusog na pangangalaga sa sarili at paggamit ng pisikal na pagpaparaos upang takpan ang mga emosyonal na sugat. Kapag ang masturbasyon ay nagiging pamalit sa emosyonal na koneksyon, madalas nitong nawawala ang layunin bilang isang masaya at nakapagpapanumbalik na karanasan. Sa halip, maaari itong maging isang gawi na hinihimok ng kalungkutan, pagkabagot o pagkabalisa. Sa paglipas ng panahon, maaari nitong papurulin ang emosyonal na gantimpala at humantong pa nga sa isang uri ng emosyonal na pamamanhid kung saan ang kilos ay nagiging mekanikal sa halip na makabuluhan. Ang ilang kalalakihan ay nag-uulat na mas lalo pa silang nalulungkot o nadidiskonekta pagkatapos, lalo na kapag ginagamit ito upang iwasan ang pagharap sa mahihirap na emosyon. Ang siklong ito ay maaaring tahimik na magpalalim sa damdamin ng kalungkutan na ginagawang mas mahirap humanap ng tunay na kasama, mga bagong kaibigan o kahit na magaang pakikisalamuha. Ang problema ay hindi ang kilos mismo. Ito ay ang motibo sa likod nito. Kapag hinihimok ng pagkabagot, pagkabigo o kalungkutan, ang masturbasyon ay nagiging mas tungkol sa pag-iwas kaysa sa kasiyahan. Ang pansamantalang kaginhawaan na dulot nito ay mabilis na nawawala, madalas na pinapalitan ng isang nananatiling kahungkagan. Ang emosyonal na epektong ito ay hindi sapat na napag-uusapan sa mga nakatatandang lalaki na marami sa kanila ay lumaki sa mga henerasyon kung saan ang mga emosyonal na pangangailangan ay hindi hayagang pinag-uusapan o kinikilala. Ngunit ang katotohanan, ang emosyonal na pagkagutom ay hindi tunay na mapupunan ng pisikal na pagpaparaos lamang. Sumasang-ayon ang mga doktor at therapist kapag napansin mo na bumabaling ka sa masturbasyon ng higit dahil sa gawi o emosyon kaysa sa pagnanasa, ito ay isang senyales na karapat-dapat bigyang pansin. Tanungin ang sarili, ginagawa ko ba ito dahil masaya ako o dahil ayaw kong maramdaman ang ibang bagay? Ang isang tanong na iyon ay maaaring magbukas ng pinto sa mas malalim na kamalayan. Minsan, ang isang simpleng pagbabago sa rutina tulad ng paglalakad sa labas, isang tawag sa telepono sa isang kaibigan, o pagbabalik
sa isang matagal nang nakalimutang libangan ay maaaring mag-alok ng koneksyon na hinahanap talaga ng iyong puso. Ang layunin sa yugtong ito ng buhay ay hindi iwasan ang masturbasyon. Ito ay bawiin ito bilang isang bagay na nagpapatibay at malusog. Mahalaga ang iyong emosyonal na kalusugan at gayon din ang iyong pakiramdam ng koneksyon, maging ito man ay sa iba o sa iyong sarili lamang. Huwag hayaang diktahan ng kalungkutan ang iyong relasyon sa sarili mong katawan. Ang kasiyahan, tulad ng pag-ibig, ay hindi dapat pakiramdam na pamalit sa kung ano ang nawawala. Dapat itong maramdaman na parang isang bagay na idinagdag sa kung ano ang buo na. Ngunit, habang makapangyarihan ang mga emosyonal na motibo, may isa pang hamon na tahimik na pumapasok at nakakaapekto sa parehong isip at katawan. Hindi ito tungkol sa kung ano ang iyong nararamdaman. Ito ay tungkol sa kung ano ang iyong inaasahan at kung paano maaring tahimik na ninanakaw ng iyong mga alalahanin sa performance ang iyong kapayapaan. Suriin natin iyan sa susunod. Ikalimang pagkakamali, pagbalewala sa erectile dysfunction o performance anxiety. Habang tumatanda ang mga kalalakihan, ang mga pagbabago sa sexual function ay karaniwan ngunit hindi palaging tinatanggap ng maluwag. Maraming kalalakihan na lampas 70 ang nakakaranas ng mga pagbabago sa kung paano tumutugon ang kanilang katawan. Ang mga ereksyon pagtayo ng ari ay maaaring hindi na gaanong matigas, mas matagal bago tumayo o mas maikli ang itinatagal. Ito ay ganap na normal. Gayunpaman, napakaraming nakatatandang lalaki ang tumitingin sa mga pagbabagong ito bilang senyales ng kabiguan sa halip na simpleng resulta ng pagtanda. Bilang tugon, sinisimulan nilang gamitin ang masturbasyon bilang paraan para subukan ang kanilang performance. Sa halip na i-enjoy ang karanasan, nagiging focus sila sa kung makakamit o mapapanatili ba nila ang ereksyon, kung masyado ba silang natatagalan o kung may mali ba sa kanila. Ang kakaisipang ito ay maaaring tahimik na gawing isang kilos na hinihimok ng takot sariling panghuhusga at presyon ang isang malusog na gawain. Ang performance anxiety ay hindi lamang nakakaapekto sa sexual na kasiyahan. Nakakaapekto ito sa buong nervous system. Kapag nagsimulang mag-alala ang isang lalaki habang nagmamasturbate, tumutugon ang kanyang katawan sa pamamagitan ng paglalabas ng cortisol, ang stress hormone. Ang cortisol at arousal ay magkalaban. Kung mas maraming pagkabalisa ang naroroon, mas nahihirapan ang katawan na mag-relax at tumugon ng natural. Ang nagsisimula bilang isang maliit na alalahanin ay maaaring mabilis na maging isang paulit-ulit na issue na lumilikha ng isang paikot-ikot na pagkabigo at pagkadismaya na lumalalim sa paglipas ng panahon. Maraming kalalakihan ang hindi namamalayan na ang siklong ito ay hindi lamang psikolohikal. Ito ay malalim ding pisikal. Ang pagbalewala sa erectile dysfunction o hayaan itong tahimik na magdikta sa iyong emosyonal na estado ay isa sa pinakamapinsalang pattern na maaaring mahulog ang isang nakatatandang lalaki. Sa halip na tanggapin ang mga pagbabago at umangkop ng may biyaya, marami ang pinipiling magdusa ng tahimik, masyadong nahihiya o napapahiya na makipag-usap sa kanilang doktor o kahit na aminin ito sa kanilang sarili. Ngunit ang katotohanan, ang mga pagbabagong ito
ay hindi hatol sa inyong pagkalalaki. Ito ay simpleng biology na ginagawa ang dapat nitong gawin. At ang magandang balita ay may mga paraan upang suportahan ang sexual na kalusugan nang hindi nahuhulog sa kahihiyan o stress. Ang muling pagbibigay kahulugan sa masturbasyon bilang isang gawa ng pangangalaga sa sarili sa halip na isang performance test ang susi. Hindi ito tungkol sa kung gaano katagal o gaano katigas. Ito ay tungkol sa kung ano ang iyong nararamdaman. Ito ay tungkol sa pagbawi ng kaginhawaan sa iyong sariling katawan nang walang panghuhusga. Kapag nangyari ang pagbabagong ito, nawawala ang presyon at madalas na mas malayang tumutugon ang katawan. At kapag may mga alalahanin na higit pa sa stress tulad ng paulit-ulit na hirap sa ereksyon o pagbabago sa sexual na likido, hindi kahinaan ang humingi ng tulong. Sa katunayan, isa ito sa pinakamakapangyarihang bagay na maaari mong gawin para sa iyong kalusugan, iyong kumpiyansa, at iyong kapayapaan ng isip. Hindi performance ang nagbibigay kahulugan sa isang lalaki. Presensya ang gumagawa nito. Ang koneksyon, kaginhawaan, at katapatan sa iyong sarili ang pinakamahalaga habang lumilipas ang mga taon. Maaaring tumatanda ang iyong katawan, ngunit ang iyong kakayahang makaramdam, makaranas ng saya, at maging payapa sa kung sino ka ay nananatiling ganap na buhay. Ngayong nasuri na natin ang 5 pinakakaraniwang pagkakamali sa masturbasyon na ginagawa ng mga nakatatandang lalaki, isang mahalagang tanong ang natitira. Anong mga praktikal na hakbang ang maaari mong gawin ngayon upang mabawi ang malusog, masaya, at ligtas na mga sexual na gawi na tunay na sumusuporta sa iyong kagalingan? Sagutin natin iyan sa susunod. Pangwakas na kaisipan sexual na karunungan. Pagkatapos ng edad 70, dumarating ang panahon sa buhay kung kailan ang kasiyahan ay nagkakaroon ng mas malalim na kahulugan, hindi lamang pisikal, kundi emosyonal, maging espiritual. Pagkatapos ng edad 70, hindi ito tungkol sa performance o pagpapatunay ng anuman. Ito ay tungkol sa paggalang sa katawan na nagdala sa iyo hanggang dito, pakikinig sa karunungan nito at pagyakap sa haplos ng may pag-iingat at intensyon. Pinaghirapan ninyo ang kalayaang ito. Pinaghirapan ninyo ang kapayapaan. Ang masturbasyon, kapag ginagabayan ng kamalayan at paggalang sa sarili, ay maaari pa ring maging isang magandang bahagi ng iyong buhay. Hindi minadali, hindi hinuhusgahan, basta't totoo, tapat at sa iyo. Ang pagtanda ay hindi nangangahulugang pagbitaw sa intimasiya. Nangangahulugan ito ng muling pagbibigay kahulugan dito ng may biyaya. Ang mga aral na ito ay nilalayong magbigay inspirasyon sa inyo na mamuhay ng lubusan at totoo. Ngayon, habang tayo'y nagtatapos, ang pinakamahalagang aral sa buhay na maibabahagi ko na sumasalamin sa mga paksang ating tinalakay ay ito. Ang tunay na karunungan sa pagtanda ay wala sa pagkapit sa nakaraan, kundi sa magiliw na pag-angkop sa kasalukuyan, matamang pakikinig sa iyong katawan at espiritu, at paghahanap ng saya sa mga bagong paraan na inaanyayahan ka ng buhay na maranasan ito. Gusto ko pong marinig mula sa inyo. Pakiusap, maglaan po kayo ng sandali para magnilay at ibahagi ang isang bagay na
na natutunan ninyo mula sa ating talakayan ngayon na balak ninyong isabuhay. Ang inyong mga pananaw ay maaaring makatulong sa iba sa paglalakbay na ito. Kung nakatulong po sa inyo ang video na ito, paki-comment po ng 1. Kung may mga paraan pa akong mapapaganda, ang 0 na ron po ay lubos kong ikagagalak. Huwag pong kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe para sa higit pang nilalaman na nakatuon sa malusog na pagtanda at pakiusap. Ibahagi ang impormasyong ito sa mga kaibigan o kamag-anak na maaaring makinabang. Salamat po sa panonood at naway mamuhay tayo ayon sa ating sariling mga termino ng may kalusugan at dignidad.